Muling nagbabala ang Department of Trade and Industry kaugnay ng mga ibinibentang illegal vape products online. Iyan at iba pa sa Express Balita ni Bien Manalo. Tiniyak ng National Anti-Poverty Commission na magkakaroon ng mas malakas na boses ang vulnerable sector sa Economy and Development Council. Ito ay matapos mapabilang ang NAPSI sa Social Development Committee ng EDC sa ilalim ng Administrative Order No. 37 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay NAPSI Lead Convener Secretary Lopez Santos III, sa consultative and technical meetings ng committee ay pakikinggan ang pananaw at boses ng mga kinatawan ng persons with disabilities, senior citizens at mga magsasaka at mangingisda. Nagpaalala ang Department of Trade and Industry laban sa mga illegal vape products na binibenta online para mapigilan ang pagkalat ng vapes na walang kaukulang lisensya, permit at health warnings. Labag kasi ito sa Consumer Act of the Philippines at Vaporized Nicotine at Non-Nicotine Products Regulations Act. Mariing kinundi na ng Department of Tourism ang nangyaring pamamarila na ikinamatay ng 2 Japanese nationals sa Maynila. Nanawagan ng DOT sa Department of Interior and Local Government at Philippine National Police na magkaroon ng mabilis at masusing investigasyon kaugnay ng insidente. Binigyang diin ng kagawaran na ang turismo ay mahalagang kabuhayan sa milyong-milyong Pilipino na nakadepende sa pagkakaroon ng maayos na seguridad. Nakakuha ang Bases Conversion and Development Authority ng 4 na bilyong pisong investment mula sa Indian engineering firm na Uttam Energy Limited para sa pagtatayo ng waste-to-energy facility sa New Clark City, Capas, Tarlac. Isa ito sa mga pangunahing kasunduang nagmula sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India. Itinuturing itong magiging pinaka-advanced na WTE facility sa bansa na kayang magproseso ng 600 metric tons ng basura kada araw at makalika ng 12 megawatts na kuryente, sapat para sa mahigit 10,000 kabahayan. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.